Magandang gabi sa mga pantas. Magandang gabi sa mga umaangkas. Oh, Siyempre, pandaigdigang buwan ng mga pantas o pamamantas, di ba? World yan. Philosophy Month. At siyempre, nandito na naman ang inyong dalawang favorite philosophy students of all time. Ako si Russell. Ako naman po si Lennon. At ito ang inyong tamang usapan. Usapang may tama. Yun! Happy World Philo Day, World Philo Month po. And Sel, Happy World Philo Day o month. Kasi di ko na alam kung aabot tayo sa day dito pagka-upload natin. Oo nga. And happy birthday sa isa sa mga pinaka-paborito naming kaibigang babae, si Jedi! Happy birthday, Happy Jedi! birthday! Yan. Napaka-memorable ang birthday mo at alam mo kung bakit. Excuse me. Malamig na kasi dito kaya medyo Ikaw ang na ano nagbigay, ako. ikaw ang Magkakape lang nagbigay ako ng saglit ha. ilaw sa aming samahan. Pero happy birthday kay Jedi kasi si Jedi din ang isa sa ating mga first listeners, Girlfriends. no? First girlfriends din, kaibigan na babae, Ah, no? Pero literal. first listeners ng ating podcast ay Oo, isa sa first na mga avid supporters fans natin. natin. Yes, Yeah. yes. So thank you and happy birthday. We wish you all the best for you. And also, Yes. Sel, I think paglabas itong episode na to, itong week na to ay sacerdotal ordination na ng isa nating kaibigan, no? Si Yes. Reverend Michael Malianao ay magiging Reverend Father Michael Malianao na. So, yun din. Congratulations din sa kanyang to his new ministry, to his new mission in the church, no? Congrats, Yes, Michael. Padre, looking forward sa iyong sa iyong pagtahak sa bagong chapter. Naalala ko yung mga previous nating discussions, mga tamang usapan natin noon. Yung minsan nagtatakda tayo ng mga milestones, no. Na Oh, it feels like it's the end of a beginning. Pero minsan ang mas nagfo-focus tayo sa beginning of an end. ay, lalim ng hugot ito ha. Sige, sige nga. Hindi, kasi isipin mo, siyempre, graduation. Mhm. So it's the end of something you began, like being a student. Mhm. But also, it's also the beginning of the end as a student, di ba? Tama. Di ba? Pero tama ba 'yon? Parang the more we grow, the more we mature in age, we come to realize na yung mga milestones are just there to, ewan ko personally, to give us an important break time. Practically, nagpakasal tayo, profess ka, ordinahan tayo. Feeling natin sa araw na yon, nung special na araw na yun, tayo lang yung tayo lang yung mahal ng Diyos nung araw na yun. Mhm. Pero lilipas yung araw na yun eh. Minsan mas soon sa ibang mga kapatid natin. After a week or two, after a month or a year or two, tatama yung crisis, no? Tapos makakalimutan na natin lahat kung saan tayo nagsimula. Tapos doon natin masasabi, it's the beginning of the end for me. So, hindi ko in-intend mag-monologue pero ang akin lang, as much as we would like to normally, quote unquote, celebrate such a big milestone, such an accomplishment, such a grace, no, sa spiritual realm, such a blessing kay Michael na tropa natin at sa pamilya niya at sa sarili niya. Bok, sana yung gasgas na sinasabi nga ni Pedro Arupe, stay in love. Yun yung hindi magagalit yung Nescafe kung dahil doon araw-araw kang bumabangon.
Yun. Hindi magagalit ang, panatang makabayan kung, ang iniibig mo ay higit pa sa Pilipinas. Kasi kapag iniisip mo, tapos na ako, eh. Hindi na Hmm. ako mako-correct, hindi na ako mapo-form. Patay tayo diyan. Kapagka lumipas na yung special stage, yung special day, 'pag naging Oo, pero lahat naman, date na lang, mhm. kaya nga 'to, kaya nga tamang usapan 'to, kasi wala, taga-diagnose lang tayo na may gano'ng klase ng phenomena sa buhay ng tao. Nagkataon kasi maordinaryo yung tropa natin, pero gano'n man, kasal ka, matapos ka mga sa sa college, after few years, 'di mo na alam pinag-aralan mo, eh, 'di mo na kabisado. Ako kasi well, dahil Philo month and we loved Philo that we ruined it for everybody else. Ikaw ba nun? Naalala mo ba Philo subjects mo? Sige nga, Naku, mukhang magkwentuhan tayo mapapatay ng ako mga ng mga ano. well, yun nga, Philo month ngayon na ano natin, dami kong pasakali para hindi makasagot. May mga naalala naman ako, pero siyempre kailangan mo talagang mag-ano, mag-review. I mean, may mga bagay yun din ang kinagandahan sa philosophy. I remember nung kasi sa mga hindi nakakaalam, I studied philosophy. Nagsimula ako hindi sa seminaryo, Nagsimula ako nun sa PUP, sa Ano bang Polytechnic tradition ng University of PUP? the Philippines. Marxist. So So, continental. yeah, in a way, pero more on the Vienna, anong tawag nun? Nakalimutan, tignan mo, nakalimutan ko na nga yung tawag dun, yung kanila, ano, sila Adorno, sila, ano, yung Vienna Club. Circle. Oo, yun. More on that, pero continental in a way. Kasi sa mga hindi po well, yung mga hindi familiar, wala kayo sa, talagang hindi kayo naman nag-specialize sa philosophy, listening to us out of, ano, out of friendly favors. Pero, Out of courtesy. out of courtesy. And salamat Pero sa sa inyo by the way. Pilipinas, thank you very much. Pero sa Pilipinas po, may maraming institutions na nag-o-offer ng philosophy, especially marami kasi yung mga seminaries, kailangan nilang mag-offer ng philosophy. Pero at least sa universities, yung Big Four na tinatawag, di ba, at the universities, ay nag-o-offer ng ano, ng philosophy. And plus ng Big Four, i-add natin yung San Carlos University sa Cebu. Pero sa Big Four, makikita mayroong parang tradition na ano, hindi siya official pero mafi-feel mo siya pag nasa philo circles ka na parang may traditions bawat yung universities, no? So, you have, for example, yung UP, University of the Philippines, is more on the analytic tradition. So, more on logic, more on epistemology, Linguistics. linguistics, yung University of Santo Tomas, the Pontifical and Royal, di ba? Which is more on the tradition. Well, depende kasi. If you are in the ecclesiastical faculty, syempre yung tradition ay mas Thomistic, mas scholastic. Sacred Pero, philosophy daw yun, eh. di ba? Christian philosophy, sacred philosophy. Pero I think dun sa Faculty of Arts and Letters, kasi dyan, actually, ang dumating ang philosophy sa Pilipinas na hindi yung dala ng mga fraile, pero yung dala talaga na yung secular, can we call it secular Oo philosophy? ba? Dinala yun ni Doktora Emerita Quito. Si Dr. Quito yung national Mm, scientist. yeah. She studied sa France, tapos dinala niya, ang dinala niyang ano ay yung, hindi naman siya existentialism, pero more on the French, French philosophy. So, dinala niya yun sa LaSalle tsaka sa UST kasi doon siya nagtuturo. So, yung Faculty of Arts and Letters ng UST, correct me if I'm wrong, pero more on yung publications nila, yung kanilang mga faculty members ay medyo nasa tradition ng continental. Same as Ateneo. The Ateneo, syempre, galing dyan the great
Padre Roque Ferriols, ang isa sa mga nag-move talaga ng philosophizing in the Filipino language, not necessarily Memorable. Filipino philosophy. And andiyan din yung aking advisor, si Dr. Leovino Garcia, who was a student of Ricoeur, Paul Ricoeur. Mabuhay ka, Dok. So, Ateneo. Sa PUP kami ay more on the Marxist tradition kasi ang founder ng Philo Department sa PUP ay yung isa rin sa mga naging mentors ko, si Kaabe Tuibeo. He is very in that line, in that tradition, no? Mabuhay ka, Kaabe. And then of course you have the SVD schools, Christ the King, yung San Carlos University sa Cebu, which is very on the German idealistic, continental din traditions. So ito yung mga traditions na nakarating na tayo tuloy doon, di ba? Yeah. Nare-refresh yung utak ko kahit papaano. Hindi, yun naman ang intention ko na let's have a little trip down memory lane. Kasi personally, I did not, or I was not able to really enter theology proper. So, prejudiced ako to say na yung golden years ko or my most favorite years as a seminarian was me being a student of philosophy. And nagsimula ako sa sa pakikinig kay Lennon. Si Lennon yung ultimate na illegal recruiter. Kasi ano nga pala 'no, I started first yung philosophy kasi nung Yes, yes. nasa Capuchin ka ay ang inaral niyo ay education, 'di ba? If I'm not wrong. Oh, religious education tapos talaga Ah, iba din yung impact ng mhm. spirituality nun. Ah, so ako yung nagpapakristyano kay Lennon nun. Si Lennon yung nagpapakatao sa akin. Kasi idealistic talaga ako nun eh. Naalala ko mas kabisado ko lahat ng mga ng mga biblical themes. Tas si Lennon naman yung nakikinig. Ito yun ito yung tamang usapan. Ito yung kwento namin sa inyo nung episode 1. Na magkikita kami ni Lennon, magsisimba kami ng 6:30 ng gabi sa Our Lady of the Holy Rosary Parish, dyan sa Lower Bikutan. Sa mga taga Bikutan, alam niyo naman kung saan yun. After nun, tatambay kami dun sa gilid ng parokya hanggang patay na yung ilaw. Siyempre, pag pinatay ng ilaw, mahihiya ka naman. Kaysa namang hintay yung palabasin ka ng gwardya. Pag may baon si Lennon, siyempre magtatapsilog muna kami dun sa gilid. Manlulumo ka nun. Hindi ko lang sure kasi baka bago ka lumipat ng Spain wala na yung tapsihan dun. Pero Ay wala na? giniba na yung lugar na yun. Lahat 'yon? Oo, Yung parang sabi ko hardware, yung sa'yo, ano? as in wala nang establishments dun. Ano nang meron dun? Apparently, may mga bakod Apparently, parang I think may establishmentong gagawin dun. Ah, Wala na rin anyway sige. Maybach Plaza, as in Hindi ha? totally giba na. Oo, Ngayon ko pero lang naririnig itong mga ito. Sige na, tuloy mo na ano ako. tutuloy ka na. Wala nang wala na yung Jollibee dun sa kanto. Oo. Uy, that's full of memories. Yes, ang daming nag-break sa Jollibee na yun. Regards kay Brother Francis, ang aming pinakapaboritong kapatid. Ah, puta na tayo. Yun, yun ang Oh, yung tamang yung ano, usapan. the origin Dun talaga story. siya pinanganak, 'no? Kaya after kasi namin 'pag lumabas kami ng parokya, tatambay kami dun sa tapat ng parokya, dun sa HBC. Dun kami, abutin kami ng madaling araw. Ang ambag ko lang nun kasi more on theology, spirituality. Tapos si Lennon, parang parang yung fairy tale, yung children's book. Pag kinukuwento niya yung Pilo, nagkakakulay yung kwento Doon ako unang naengganyo sa philosophy. Kasi si Lennon, nag-aral pa siya sa PUP nun. And I don't think Marxist ang PUP. Ang patron philosopher ng PUP ay si Max Scheler.
I don't know. I think, nagkaroon ng change kasi pre. Romantic kasi ang mga tao sa PUP. Ano ba yung meaning mo? Mga mangingibig. Kaya I think, Mongoloid. hindi si Comrade Marx o si Comrade Carl, si Max Scheller. Pero posible pre, ha. I mean, kasi nagkaroon ng change yung nung simula ng naging Professor Emeritus na si Kaabe. Yung mga bata-bata in a way ng mga tagapagmana niya sa PUP ay medyo iba na yan. I think Scheller or Adorno Guattari traditions. Pero never Heidegger. Ah, si Heidegger ang ano, ang kalaban ng lahat. Oo. Alam mo ba, kwento nung Heidegger, sorry, Hegel. Hegel pala ang kalaban ng lahat. of course, Sa Heidegger Hegel. pala ay ano, Heidegger. sa sa Heidegger actually gusto ko naman sa Heidegger, magulo lang Pero siya, si pero okey Heidegger lang. yung modern Hegel or the contemporary Hegel for that matter. Sa hindi ko alam kung hanggang ngayon si Prof. Joyce baka ano mo siya. Makinig si Joyce. I think it's the Dapat pala in-interview one of the natin siya para sa universities, ano, I guess. Oo nga, sige mag-part 2 tayo ng ano ng World dapat may Philody. part 2, yeah, 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 Oo. yeah. Yung favorite philosophy professor ko si Gwen Barde. Nag-aaral siya sa University of Nijmegen sa Netherlands. I think hindi ko sure kung sa Netherlands lang ba pero there are universities na nag-o-offer ng philosophy courses who will pay you if you will conduct a study that aims to refute Heidegger. Heidegger ba, hindi ba Hegel? Anong Heidegger eh? Talaga? Babayaran ka nila para lang Para lang i-refute si Heidegger. Or hindi ko sure kung Hegel pareho kasi Or silang H. oo, mahangin sila. Sa hindi nakakilala kay Hegel, si Georg Wilhelm GWF. Friedrich. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Yan, Sabi niya GWF. kasi, pagkatapos ko wala ng philosophy. Sa akin na nagtatago sa philosophy. Isipin nyo na lang, no? During the time na medyo ah, napaka napakalakas pa nung machismo nung panahon yun and yung mga testosterone ng mga batang si Marx, si Kierkegaard, si Nietzsche, narinig nila yun eh. So imaginein na lang ninyo kung ano yung reaction nila. Kaya nabuo yung tinatawag ng mga inside ano yun, inside joke eh. The Unholy Trinity. Ah, Si Kierkegaard, Hindi, si actually Marx. si ano yan pre, si Freud, si Marx, tsaka si Nietzsche. Ay, The hindi ba Unholy si Kierkegaard? Trinity. Oo nga pala kasi Hindi. relihiyoso nga pala si Religyoso Kierkegaard. si Kierkegaard. Oo pala. Sorry, Soren. Oo. Yun nga, dahil nga during the journey, I was so eager to study philosophy tas hindi ako natuloy sa PUP. We can share that story some other time. Pero yun, I was so frustrated. Kaya nung nakabalik ako sa seminary, talagang I devoured it. So I can say na it has been a make or break period in my life. I have come to reevaluate so many of my belief systems, even my value systems. Tapos sa Claret, merong katatawanan kasi doon na yung kapag first year or freshman student tapos na-expose ka sa philo, parang so idealistic ka, 'di ba? Kasi seminarista ka eh. So, puro ka praise the Lord, tapos bigla kang may introduce sa philosophical thoughts. Meron, meron senior namin eh. Parang ang essay niya is, philosophy saved my life. Ay, philosophy changed my Wow. life. Philosophy changed my life. Alam ko, Clarisian yun eh. Yun nung isa sa laging mga anecdotes ni Father Amadeo Tumbaga, yung professor namin sa scholastic philosophy. Philosophy changed my life, philosophy changed my life, hindi nga kayo naglilinis ng kwarto. Mga ganun. Hindi kumbaga,
Yun naman ang danger, no? Yung danger ng philosophy nga dahil nga it's practically a mind business, no? Minding your business and really a mind business. Yun, naiiwan yung praxis or yung actions. Oh, I think especially sa ano, sa Western tradition ng philosophy. Kasi sa Eastern philosophy is walang epistemology sa Eastern philosophy kasi philosophy is a Kasi way of mga living eh. sinungaling tayo. Sinungaling tayo. Hindi, it's a way of living. Ay, So, very ano siya, nasa praxis talaga siya naka-embed yung filosofiya. Pag hindi, tinignan mo yung nabasa ko yan eh. Confucianism, Nabasa Taoism, ko yan sa Oriental philosophy. Kumbaga isa sa mga practical aspects nun, parang mas madali sa'yo magsinungaling kaysa sa i-apply mo yung western ano. hmm, Oo. interesting ah. Meron siyang diagram eh. Kumbaga Aha. how the East and the West differ significantly as far as pursuit of truth is concerned. Like, yung Western yata, yun yung parang direct to the point. Like, o yan yung truth, tatutumbukin mo. Parang Mhm. yung Eastern, parang mas maano siya sa journey eh. Parang, Ah, di ba yeah, aling di yeah, ka yeah, dumating doon? I can see Di ba? that. Di ba aling hindi ka dumating sa destinasyon? Mas So, mas, importante yung journey. Sabi oo. nga sa kanta, it's the climb. Pero yeah, nagkwento na nga rin naman si Russell how he came into contact with Sophia, which is Sophie. Kasi filosofiya ay ano po eh, love, philo, di ba? Love of wisdom. Sophia is wisdom in Greek. So, mag-share na rin siguro ako. Kasi, honestly, tayo, ano tayo eh, pre-Vatican II, sorry. Pre-ano tayo, pre-K-12. Pre-British. Pre-K-12 ano tayo eh, educated eh. So, wala talaga tayong idea ng philosophy. Noon kung nag-K to 12 ka, gagraduate ka, What do you mean? ma tingin mo matatapos mo? I think so. Ako Kasi with ako, my kung frame of ako, mind during the time, hindi ako mhm. maka-graduate. Hindi kasi gusto mo ng ano eh, nung time na yun Oo, eh, yung oo. high school, nagmamadali ka na mag-ano In-interrupt eh. lang kita, oo, sige, go. Pero what I was saying is that, kasi nga wala tayong tradition before ng, well, di ko rin naman gusto yung paano nila ginawa sa K-12. Pero before ng K-12, wala tayong tradition ng pagtuturo ng filosofiya sa mga high schools, sa basic education. Kasi we think, at least sa Pilipinas, mayroong medyo negative na connotation yung pagiging pilosopo, di ba? Parang nakita natin yan nakita na yan ni Rizal sa Noli Me Tangere, di ba? Na parang mayroong negative attitude towards the philosopher, the someone who says weird things. What I'm saying is that yung aking first contact sa philosophy is nung panahon na I have to choose na yung aking karera sa ano sa PUP. Kasi nga ang kwento niyan dahil kaming mga magkakaibigan ay almost buong buhay namin gusto namin pumasok sa seminaryo. And then came the time na talk ako na papasok na ako pero that time parang nawala na yung ano, yung gana. May natagpuan din na ibang gana. So, I decided na no, 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 no. I will not enter the seminary pero magka-college ako, university ako. Ang problema mo dahil nga buong buhay ko iniisip ko papasok sa seminaryo, hindi ko alam anong ite-take kong course. So, sa PUP after ng entrance exams, pasado na, tapos naayos mo na yung mga papeles mo, mayroong part na yung interviews, no? And you have to choose 3 courses, yung tatlong karera na preferred mo, di ba? So, isa ako dun sa mga weird na namili ng una kong first choice ko ay philosophy. Tapos, I think second choice ko ay history at third choice ko, hindi ko rin alam kung bakit, pero economics. Na wala akong idea. Hindi ko rin alam kung bakit. Pero yun yung 3 choices ko nun. And then, philosophy. Bakit philosophy?
wala akong idea nun. Ang alam ko lang kasi yun ang tinatake nila sa seminaryo bago mag-theology. So, kaya ako tinake yung philosophy. And then, muntik pa nga ako, ewan ko na-share na ko na sa'yo to, Sel, pero muntik akong mag-psychology at hindi mag-philosophy. Oh, no. Kasi, oo, kasi ang nangyari niyan, kasi yung interview, yung schedule ng interview sa PUP, depende yun sa score mo sa exams. So, isa ako sa sinuwerte na ano, na ewan ko siguro na ano lang yung paghuhula ko sa exam. So, nakatoka ako ng first day. Although naging second day yun kasi sobrang haba ng pila. Alam mo naman, Pero PUP kidding is, aside, sa amin, si Lennon talaga yung pinakamatalino. hindi, ano lang yan. Dito ako natuklasan sa theology na hindi totoo yun. Pero, what I'm saying is, Hindi, sa amin siya lang ang nagbabasa ng libro. Oo. Si Francis ibang binabasa, yung mood ng mga babae, 'di ba? Ako si ibang Francis, si binabasa, people person. ako So, ibang binabasa ko. iba nang binabasa ni Russell. The Lahat. weather. Ano ba yun? Wala tuloy ako. Kasi di ba nga, so napunta kami ng second day kasi nga PUP is pila ulit pila. Second day. And then, nung pumunta na ako dun sa room, yung room kasi may ilang mga tables dun, siguro mga 4 o 5 tables na iba't ibang department, iba't ibang courses na programs pala, na nandun yung mga mag-interview from the faculty, no? So, I entered that room. Yung para sa philosophy, wala siya, parang nasa faculty room siya. Later on, nalaman ko bakit wala siya. Kasi hindi sila nag-e-expect ng maraming tao na darating sa first day. Kasi kadalasan kumuha ng philosophy, at least sa PUP ay second choice o kaya no choice. Wala nang wala nang quota dun. Tapos na yung quota dun sa course talaga na gusto nila. So, filo na lang kasi marami pang libre na vacant slots. So, umupo ko dun sa table. Well, umupo ako sa upuan, hindi sa table. Pero umupo ako dun, naghihintay dun, kasama ko si mama na naghihintay dun sa interviewee na later on will become actually our dean nung ginawa ng finus na yung aming department, tapos ginawang Department of Arts and Letters. So, habang inaantay ko siya, yung kabilang table ay psychology. Tapos, sabi niya sa akin, ng professor doon, mag-ano ka talaga, mag-philosophy ka talaga. Matagal pa yan, baka wala ngayon. Gusto mo dito ka na lang sa akin. I-interviewin kita, papasa na kita agad. There was a bit of me na tempted na, sige nga, kasi para makauwi na ako kaagad. Tsaka medyo interesting din naman, psychology. Mind games ba? Parang ganun yung nasa utak ko. Siyempre, you're just out of high school, wala ka pang idea ng mga bagay-bagay. Buti na lang dumating na kaagad si ma'am, yung interviewee, no? Tapos nagulat nga siya na Tapos hindi ko alam, wala naman pa kaming pinag-usapan, pero sabi niya pa sa akin on that time is, "Di ka naman magpapari, no? Mag-ano ka, kung magpapari ka man, tapusin mo." Wala akong sinabi sa kanya na active ako sa seminary, sa parokya or anything. Pero sinabi lang niya bigla. And then, So, isa rin active ka sa sa maraming bagay. okey. Sige, sige. Tapos Linawin ko lang. nagtanong din, ang isa sa napakadali nung interview na yun, kasi sabi lang niya, "Ang ire-require ko lang sa'yo, ang tanong ko lang sa'yo, do you read books? Do you like reading?" Sabi ko, "Oo." Lalo na mga panahon na yun, mas nagbabasa ako nun. Di ibig sabihin makapag-survive ka dito, yun sabi niya. And then, I fell in love talaga sa philosophy na nung nagsimula na kami ng mga classes. We had our introduction to philosophy kasama si Kaabet Wibeo. We have Philo of Man there with Dr. Raniel. So, it was really something na parang in the words of Kaabe, our minds were divergenalized. And the cobwebs were cleansed from our cerebro. Ano nga ay English na? Utak. Hindi nga pala English yung Tagalog yung sinabi ko. So yun yung aking conversion story. Yung aking philo story, no?
So I think, ang dami ko ng sinabi. Before tayo magpatuloy, we have already reached the 30-minute mark. So let's have a quick ad break, and we will see you later, no? So mag-iisang taon na rin. Malapit na ang ating podcast, and many people have been asking us paano namin ginagawa to ni Russell, na we are far from each other. Nandito ako sa Espanya at nasa Pilipinas siya. Well, we use an application that is called Zencastr. It's super easy. Pagka gusto ninyo, katulad namin, na express to share your story to the world, now you can use Zencastr. It's now super easy to record a podcast with Zencastr. Log in using your browser and start recording high quality podcast right away. Record studio quality sound and up to 4K video. 4K mga kapatid, 4K video with your guests. You can have your backups, even, itong pinakamaganda doon, these backups are of the highest quality even if the connection is unstable. So, ano pang inaantay ninyo? Go to zencastr.com/pricing and use our code Tamang Usapan, caps lock lahat, Tamang Usapan, and you'll get 30% off your first month of any Zencastr paid plan. We want you to have the same easy experiences that we have for all of our podcasting and content needs. It's time to share your story. And yun, balik tayo after ng ano. Ako rin yung nagsalita dun sa ad break, so boses ko rin yung naririnig ninyo, no? So yun nga yung aking yun yung aking story ng how I met Sofia. Wow, di ba? Paano ako na sa philosophy. And ever since then, I think I've been really into philosophy. Ngayon, wala na masyadong kinalaman dun yung trabaho ko ngayon. Hindi na ako nagtuturo. And I can only read philosophical works in my free time, kung may free time ako. I mean, yung binabasa ako libro ni Foucault na parang 100 pages lang to. Hindi ko pa tapos, isang buwan ko nang binabasa to dahil wala akong time. So, anyways, yun. Dami ko nang dinaldal. Ikaw naman, Russell. Well, yung kwento ni Lennon, yan yung something na na-miss ko sa attempt ko nga na pumasok sa PUP. I even begged the leadership during the time na okay lang sa akin kahit ipasok nyo ako as freshman, I don't mind. Pero siguro kung natuloy ako, hindi ko alam mangyari, pero baka hindi na ako pumasok sa seminaryo ulit. Pero okay ka nun sa Dean alam ko kasi nilakad kita dun Oo, paborito ako ni Doc Joe Parentela. Ma'am, maraming salamat sa tiwala sa akin. Sorry po ate, hindi ko po natupad yung pangako ko, hindi ako papasok ng seminaryo. Kaagad. Si Doc Joe sa mga dito, sa mga pupians ba tawag doon? Pupians ba kayo? PUP yan naman. PUP yan parang ang baho. Mga PUPian na nakikinig dito. Scholar ng bayan pala, yung pala yung... Mga isko at iska. Si Doc Joe, binigyan na ako ng R0. Like, may subjects na ako. Itong gagong, kasi Registrar ata naging problema mo? mga student assistant sa registrar, hindi yung registrar's office. Sa ARO, di ba? So, dinala ko doon. Nagalit yung isa doon. Sir, bakit may ganito ka na? Sabi ko, ano po? Galing po ako sa Nag-inquire muna ako sa CAL. CAL yan eh. College of Arts and Letters eh. Nag-ano po muna ako, inquire dun sa CAL kung may opening pa. Hindi na po kayo pwede kasi kita nyo naman, lagpas na kayo sa sa unit. Sabi ko, sir, kalalabas ko na naman seminaryo, wala naman po alam dyan. Baka naman baka po may konsiderasyon. Sabi, kung gusto nyo sumulat kayo sa sa presidente. Hindi ko napapangalanan kasi.
Sumunod ako sa presidente, hulaan niyo na lang kung anong taon ako pumasok, eh, di just do the Emmanuel math. ang first name. Levinas ba 'to? Ayoko Kant. kasi dalawa sila 'no? I think so. Hindi ko na matandaan actually. Pero tanda ko lang yung first name. Hindi ko na Emmanuel matandaan din yung ba apelyido si eh. si Dr. Muhi? Hindi ko na matandaan sila. Di Guzman kasi yung isa, 'di ba? Ah, Hindi ko alam kung Emmanuel din ba si Muhi. Anyways, so tokayo pa ng airpot ko. Sumulat ako sa presidente, tinanggap ako ng isang VP. Tapos yung VP, ni-refer ako sa bagong upong registrar. And apparently, kilala ng mga kaibigan ko, so hindi ko rin papangalanan. Sabi niya, I abide by the rules kasi. Hindi ko ay pwedeng pagbigyan kasi pag pinagbigyan kayo, pagbibigyan ko lahat. Well, during the time, I was kinda stubborn, so I did not know well. I did not know better during the time. So, I really grew bitter. So, babalik na ako ng freshman eh. Parang gusto ko lang talaga mag-aral ng philo. Napagbigyan din naman ako eventually. 2014. Hindi ko alam. Hindi naman siya proud moment, pero talaga kinuha ko lang yung AB Philosophy in 3 years eh. In fairness naman kasi dahil naubos ko na yung minors ko. Ang dami nang na-credit. Kumbaga, nakuha ko na silang lahat. Yung mga kaya kong kunin. Kasi, well, if you put your mind to it, makukuha mo sila eh. Hindi ka magre-repeat, hindi ka ibabagsak. Basta ilagay mo yung oh, yan na. focus. Meron na focus. Hindi, makakasuhan ka. Kasi sabihin, tardy ka, tamad ka, babagsak ka. Diba? Mga nag-iisip nito kung ano-anong gilan Saan sa niya. nakakarating? Oo. Tapos, kasi ayoko na philo naman to eh. Ayoko naman ng mga personal na Sige, ano na lang. Siguro Yung nalagang na yung experience na natin sa yung journey sa mismo philosophy. sa philosophy. Many times talagang in my life, even until now, sa trabaho ko, dito sa personal disposition ko, nasaan ako ngayon, sino ako ngayon, na from time to time, nare-remind ako sa sa doon sa isang, napaka-special talaga ng moment yan sa akin, yung philosophy. Lalo na yung nagalit yung din namin nun. Kasi na, yung Bakit buong batch nangyari? namin, mas marami yung mga parang atista ba yung study. Sabi natin, do I need to remind you everyone, do I need to remind you as your dean na nasa seminaryo kayo? Pero, yeah, totoo. Oo It's a nga. free market eh. It's a free market of ideas talaga. May ganyang kasi prep when you are, especially sa mga freshman, first time mong maka-encounter, first time mong makapagbasa ng mga avant-garde, di ba? Mga philosophers sila, lalo na yung mga primary sources. Basa ka ng kaunting Nietzsche, hindi mo pa nabasa yung buong context, minsan nabasa mo lang God is dead. God is dead. Yan na yung mo, di ba? Yun Ay, yung battle cry mo, di ba? may kaklase kami na ganyan din na, well, I think kasi edgy lang talaga rin siya. Pero parang ganun kaagad, nakakuha niya kaagad yung nihilism and everything, no? So, I'm not saying na invalid yun kasi may mga processes naman talaga na magiging magmamature ka sa sa philosophical trajectory mo eh. Pero yun nga, minsan, first time mo pa lang makita, tapos parang i-adapt mo Overmensch na, na siya. di ba? Parang nga yan eh, sabi nila, di ba? Men at their 20s to 30s choose what will be their whole life. Either Roman Empire, gusto nila maging existentialist o nihilist, o World War II fanatic, parang ganun ba. So, in a way, may ganung tendency na Pero by the way, with philosophy, you can be all of them all at once. that's nice. Tama na. Oo, sige, alam ganda yan. Oo. Hindi, Totoo I man. mean, una, yung yung mga Roman
the Romans or yung tawag dyan, Hellenistic yan eh. Oo. Mga Stoics, di ba? Mga Hellenistic yan eh, philosophers eh. Di ba? Ang focus yan is yung conduct of yourself. Tapos, if you want to be, ano yung isang example mo? World War II. Ano Iba yan, yan mas talaga. broad yung inaano ko kanina kasi may mga Oo. historical ano dun eh. Sorry Hindi ka, lang may mga philosophical. neo-Nazi na ano dun eh. May Di mga ba? neo-Nazi tendencies yung mga klase ko dun. Kasi mga gago nga talaga. Kung hindi neo-Nazi, merong ano, Soviet. Naalala Oo. kami ni Ronel Matunog noon. So, High school pa kami noon. Meron kaming ano, yung isa ay gustong ano, Nazi. Sorry, napaka-ano nito ngayon, madedemonetize na ngayon. Very ano, offensive. Pero high school, parang, ay, Nazi. Tapos yung isa naman ay Soviet, di ba? oo, parang, Extremes. maybe he has a point. May ganun. May mga ganun Di sila. ba? Baka Oo. bayani talaga si ano. Oo. Baka he was trying to save the system from mga ganun. Disclaimer, hindi ako yun. Pero may mga ganun akong kakilala. Oo. Tapos, gusto kong dugtungan yun nun, yung kwento mo. I also experienced it and marami din akong mga good friends na ganun. Yung anti-structure. Non-conformist ka during your freshman year, tapos sophomore mo. Pagdating mo ng junior kasi, apart from being a student, you're beginning to receive more responsibilities in the seminary. Medyo you try to find or to discover a more quote-unquote stable philosophies, no? Kasi pag freshman ka, yung intro to philo lang yung tanging philo subject mo nun eh. Logic, metaphysics. So parang tapos once you begin to hear from your seniors, so Heidegger ganito, tapos si Jean Paul Sartre, tapos si Camus, tapos ano ka eh, parang kang ano bang tawag diyan? Ma-overwhelm ka na parang gusto ko pa, I want to know more, I want to learn more. Then, you'll just find yourself, tawag dyan, appropriating. Based on what you heard from your seniors, may ganun tendency ang isang batang philosophy student na when you appropriate, dahil narinig mo sa mga seniors mo, feeling mo, first-hand student ka din, na parang you have learned directly from the tutelage of Heidegger himself o ni ganito, ni Sartre, tapos to hell with other people. May mga ganyan ka na eh. Until you become a senior, yung ma-realize mo nung meron ka na may capability ka na to integrate, na hindi lahat ng mga thought processes mo is really actually happening in reality. No? Even when I come to encounter Karl Marx tuloy. Karl Rahner. Runner. Heideggerian yan eh, si Rahner eh, di ba? Mm. Tapos ang daming mga sa isip mo din. You begin to hate Congar kasi runner tayo eh, di ba? Sa mga USD people, mahal ko kayo. Pero, nagkataon. Ranier yan eh. Yan, pagka na-translate na ng theology. Di ba? I think ang Heidegger ng theology nga ay si Rahner. Si Karl Rahner talaga. Ang mga siguro Levinas or if not Levinas, sino ba? Ang Levinas ng Catholic si Gabriel Marcel. Si Marcel, yeah. Tapos ang Gabriel Marcel ng mga Hudyo, si Levinas. Or si Buber. Hindi ko alam. So I think iba yung experience talaga kapag nakinig ka dun sa mga mga philosophers na either first generation or second generation ng mga talagang mga philosophers na binabasa natin. And I had that opportunity, that privilege, kasi hindi naman lahat tayo magkakaroon ng ganung pribilehiyo, no? Na makapakinig dun talaga sa mga pillars na talaga, no? Especially ng philosophy in the paano mo Philippines. nakilala si Doc Leo? Actually, dahil yan sa Nasa loob thesis ka na ba? namin. Nasa loob. Si Lennon, yung kwento ni Lennon kanina, si Doc Leo Garcia. Doc G. Kapit bahay namin siya.
Oo, 'di ba? We never got to meet him in person. Tapos Pagka nagpapaano ako sa kanya nun, pagka mayroon kaming meeting, after nun binibisita kita dun sa inyo, eh. So, oo, oo. Tapos I learned from Lennon na ano siya, student siya ng mga estudyante siya ni photographer Ricoeur. ni Paul Ricoeur. Oo, so parang alam mo yung may bahagi ko na parang, shit, eh, ano ako, parang Parang third second class generation, relic. second lang relic. Parang parang you feel so close with Ricoeur or Levinas for that matter. Parang, Siguro oh, yun naman kasi yun, in fairness naman sa seminar, sa St. Paul Seminary, at least on time namin, we were given the chance to search for our thesis advisors na hindi faculty member sa amin ng ina-assign. seminary. 'Di ba? Normally ina-assign 'yun, or dito halimbawa sa Comillas, you can look for your advisor pero within the faculty. So, yun yung naging chance namin, binigyan kami ng chance. Pasalamat din kami yung aming philosophy research professor nun, bagong dating lang siya nun, first year niya magturo sa amin nun, si Sir Ben Atim, na alumnus din ng St. Paul Seminary. I can say na he reformed the philosophical tradition sa St. Paul Seminary. So nagkaroon kami ng chance na maghanap outside. Ako, simula pa ng first year, simula pa ng Philo of Man ko sa PUP with Doc Raniel Reyes, na buo na sa akin na parang gusto kong mag-thesis ng undergrad thesis ko ay about Levinas. So, yung isa kong kaibigan, yung isa kong kaklase pala, si Rico, ay magsusulat about Heidegger. Tapos si Robert naman, yung isa pa namin kasama, ngayon kasama ni Francis sa Sino pala si Service. Rico? Oo nga, naalala ko si Rico, ah. Si Rico ay parang nagtuturo sa Pampanga, sa isang university, nakalimutan na ako ng pangalan. So, Heidegger siya, tapos si Robert naman, magsusulat siya about Kant sa yung perpetual peace. So, sabi ni Rico, Kant pala dahil, si Robert. Kant siya. Si Before Rico, i-interrupt kita nun, aha, sa amin pala, para sa mga friends namin, pag philo student ka, or especially pag seminarista ka, big deal sa amin yung thesis. Una, oo, big deal yun. kasi Tsaka individual yun. we really take pride on it because of Oo, the fact, ako. the sole fact na individual kasi siya. Hmm. I mean, marami namang courses, not only philo, na the faculty would encourage you to write or to conduct your study individually. Pero most of the time, yung mga, sorry yung mga commercialized, the way we look at it, yung mga commercialized courses during the time, May siguro may napangalanan sense eh. ng di ba? Oo. May pagka-elitista kami kasi philo students kami. Hindi, tsaka kasi rin yung ating research is qualitative Qualitative rather than talaga, philosophical quantitative. essay eh. Oo. So ayun, kapag if you can sense na we get excited kahit matagal na kaming graduates, we get excited pag pinag-uusapan, sinong sinulatan mo, sino sinulat mo? Di ba? I mean, Yeah. siya man. Yeah. Sa sobrang influence si Lennon sa akin na I really follow his footsteps, and I even made his paper one of my my main references. So I wrote on Levinas too. Diba? Dapat pala magsulat tayo ng libro tungkol kay Levinas. Going back, Ito no? mga fun fact bago ituloy yung Lennon kwento niya. Sa isang whimsical na araw, dahil nga salamat kay Doc Leo Garcia. So, yung isang talagang estudyante ni Levinas, hindi ko ma-pronounce yung apelyido niya, si Dr. Robert Burgrave. Si Father Roger Burgrave. Roger pala, hindi pala Robert, sorry. Si Roger Burgrave, dumalo siya sa UST. Tapos before his visit, may call for papers. Itong Ganun. gagong si Lennon, meron siyang paper na during that time was so ambitious. Medyo, syempre, Uy, philosophy. bumenta yun, in fair. May pagka-realistic na ako. The point dun, tama naman, bumenta talaga. As in talagang super interesting. Even I myself, I really find it interesting. Like,
I'm really looking forward paano tatapusin ni Lennon. And knowing Lennon, hindi niya nagawa yung paper. Hindi, nagawa ko pre. Ano? Hindi, pero hindi. Na-present ko yun. Hindi ko lang na-publish. Pero na-present ko yun sa USD. Yun nga, hindi mo na-publish. Pero na-present ko yun doon. Hindi niya na-publish, no? Pero it's so promising. Hindi ko siya mabanggit. Sinare ko na sa aking academia.edu. So, hindi ko ma-publish. Diyan po. Basahin Hanapin nyo na lang sa academia. Outdated na ata yan nga eh. Hanapin yung profile na. It's so promising. Understatement sabihin na maganda and promising. So, in fairness, proud ako doon. Kasi, I was so proud. Kasi isa sa comment ni Doc G, kasi ano lang naman yung amin yung concurrent presentations ba, hindi yung main na keynote ba. Oh. So, very nakaka-proud kasi concurrent niya. So, tatlo ba o 5 classrooms yun. So, may sabay-sabay na presentations. Pero alam mo, hindi ko alam na na-present mo. Na-present ko pre, oo. Bumaba pa ako nun galing yung Pampanga. Mas lalo ako yung proud kasi hindi ko alam na na-present mo. Na-present yun. Sige, kwento. Tapusin ko muna yung tatahiin ko muna yung paano ko nakilala si Doc G. Tapos tatuloy kayo kung paano nangyari yan sa presentation sa USD. Go. So yun nga. So magsusulat si Rico ng Heidegger. Tapos magsusulat si Robert ng Kant. Tapos, sabi ni Rico sa akin, dahil dati siyang estudyante ng Mother of Good Counsel sa Pampanga. So may mga kaibigan siyang dayosisa na nag-aaral sa UST. So sabi niya, gusto mo may ni-recommend sa akin yung mga kaibigan ko. Punta raw tayo sa UST. Tapos imimit natin isa sa pinakamalulupit para sa akin na Filipino philosophers, si Brother Romualdo Abulad, SVD. So minit namin siya dun sa graduate school. And actually kada best na may meeting sila ni Rico tsaka ni Robert, umuupo ako kasama nila kahit hindi tungkol kay Kant ni kay Heidegger yung aking thesis kasi ang galing talaga ni Brother Romy. I mean, dun sa 30 minutes siguro na mga coffee time lang namin, masasabi ko na parang naka-take na ako ng masterclass ng history of philosophy. Ang galing talaga kasi niya. Tapos, pala, ayun. So, minit namin si Brother Romy, pinakilala si Rico, tapos si Robert, tapos tinanong niya ako, ikaw, anong gusto mong isulat? Sabi ko, I'm planning on writing about Levinas. Tapos, sakto, nandito si Dr. Garcia. Siyang, about pagdating kay Levinas, pagdating kay Ricoeur, siyang authority. So, puntahan natin. Tapos, present ako, nakakaano yun para sa akin. Present ako ni Brother Romy kay Doc G, kay Dr. Leovino Garcia. Tapos, napaka-accommodating ni Dr. Garcia. Sabi nga niya, I think na talaga sinasabuhan niya yung philosophy ni Levinas. Sabi niya, okay, when we have our meetings, you go to my house. Tapos, ito yung address ko, ganyan. Tapos, nung time na nga natapos ko na yung thesis, supposedly, di ba, dapat magbibigay ka ng stipend dun sa iyong advisor. Parang, mo lang yun, thank you, di ba? Nung binibigyan ko siya, sabi niya sa akin, no. Ang gusto ko, ang gawin mo na lang kapalit is that the good that you have received, you give it to others. So, binigyan ko na lang siya ng chibi na St. Ignatius. Pero yun yung story paano ko na-meet si Dr. Garcia, no? So, I wrote my thesis 2015. And ako nun, third year ata ako nun sa seminaryo. Well, technically second year ko yun, pero third year ako nominally. Tapos 1 year pa ako ulit na nagstay sa seminary. Then, postulancy. 2017, nag-organize si Doc G sa UST nung international conference nung Levinas on socio-political responsibility. Yung mga panahon na yun, buhay na buhay yung aking academic spirit na talagang nagpapasa ako na ng mga abstracts, ng mga papers sa mga conferences. May ilan, na-accept naman. Pero may ilan talaga, tama naman sabi ni Russell, na hindi ko na-attenan kasi either wala akong time or wala akong pera. Like for example, may isa sa Iloilo na
Hindi ko alam kung nakwento ko sa'yo yun, Sel. Ang balak ko dapat na isulat nun is like the identity of the Filipino. Yun yung aking ano nun. Hindi ko alam yan. And Cultural ewan ko kung yun. alam ni Lennon to. Isang beses lang akong sumali sa Call for Papers. Nagano ka na ba? Doon lang dahil kasama ko yung best friend ko. Dahil kasama ko si Lennon. Tapos dahil di tinanggap nun, never na ako sumali sa kahit anong Call for Papers. Hindi ka naman nagano nun. Yung sa UST ba? Tinamad na ako. Sabi ko, Ah. wala nang So pangarap. anyways, yung sa UST, na hindi ko na rin babanggitin yung paper ko. Kasi, gago. pero makikita niyo po yun sa aking academia.edu. And he Medyo takes pride ano na in lang it. yun. So, just read it. Please read it. Please. I think ano na yun, medyo Take kailangan course na yung studies update of it. kasi that was 2017. Anyways, so 17. Tama pala. I wrote that within the context of the time. And I'm very natutuwa talaga ako kasi na-touch ako na, yun nga, concurrent yung presentations. Ang nakakakaba pa lalo kasi ang sistema ng pre, 3 kayong magpe-present sa isang room. Tapos sabay-sabay yon. So, 3 dito, may 3 sa kabilang room, may 3 sa kabilang room. Tapos buong umaga yon, pagdating ng hapon may keynote address, tapos pagdating ng gabi may dinner. Tapos yun yung sistema. 3 days yun pero 1 day lang ako napayagan bumaba kasi novice ako nung mga panahon na yun eh. So, I went there, punta dun sa classroom, yung 2 na magpe-present with me, hindi umattend. Hindi ako lang. So, okay, pe-present ako, di ba? Tapos, akala ko nung una ay normal kasi marami namang attendees na puno yung classroom. Later nalaman ko na hindi masyadong puno yung ibang mga classrooms. Pero puno yung classroom sa akin. Tapos nandoon si Doc G, tapos si Father Burgrave. No, si Father Burgrave po ay direct na disciple ni Levinas. Pare pala yun? Ano yun, Salesian. Kaya rin ang daming Salesian sa umattend sa akin. Hindi ko alam. Hindi mo pala alam. Si Roger Salesian yan Burgrave. siya. Tapos nag-attend sila doon. Nandun sila sa classroom ko. Doon sa kung saan mo pe-present mo. Later on, nalaman ko bakit naka-attract ng ganong attention. Kasi nga, although yung title is on socio-political responsibility, parang ako lang yung nagsulat ng about ng socio-political. That's not the title. Hindi, yung title ng conference. Levinas on socio-political responsibility. Okay. Yung iba kasing papers is more on the exposition nung Levinasian philosophy, Levinasian thoughts sa applied sa ganito ganyan. So parang hindi ko alam that time na ako lang yung nag-address especially nung political side ng responsibility. Kasi sabi nga ni Doc G doon sa after yung presentation ko, so may di ba, may open forum. So sabi niya, actually ito yung gusto ko sanang mga i-present ngayon. Ito yung ina-expect kong mga presentations. Pero ikaw lang yung present ng ganito. Yeah. Generally, it was well received. Meron lang talagang, I think, may ilan na medyo nag-criticize at that time. Pero it was well received. I was even invited sa Don Bosco sa Pampanga para mag-present dun sa mga high school students naman. Wow. So, I presented it and yun lang nga talaga hindi ako nagkaroon ng courage na i-publish yun sa isang academic journal. And I was planning about it for quite some time na. Ang talagang inisipan ko nun, ipapasa ko dun sa journal na finound namin sa seminaryo na mukhang ngayon na hindi na natutuloy. So, sabi ko sa sarili ko ito lang, mga last week lang. Ipopost ko na lang to sa academia.edu. Baka may baka may magka-interest. Ganun ba? Last week mo lang pinost? Kasi last week lang kasi naalala ko meron pala akong account doon na 2018 pa ata yung huli kong upload. Same. Nga. Buksan ko nga at mag-upload ako ng mga papers ko. Kahit yung mga theology papers ko. Tapos, bahala na. Kasi minsan, nakaka-receive pa rin ako ng messages about dun sa, may isang paper ako dun. Yung, di ba, nagsulat ako ng thesis.
'di ba nag-found kami ng journal sa seminaryo. So from the thesis, gumawa ako ng mas maikling version. Yun yung pinublish. Pinakauna ko yung publish na na article. So pinublish namin doon, pinost ko sa academia. May nakakakita pa rin. May mga nagre-reply. Meron din ako isang paper doon na reaction paper ko lang yun doon sa isang sa Laudato Si na event sa Yung Ateneo. title ba ng thesis mo, ano siya? May pinagbasehan ka o sarili mo ano yun? Brainchild mo talaga yun? Yung title lang, title. Napaka nung title ko pre. Wisdom of Love, Emmanuel Levinas's Ethics of the Faith. Parang title ng lang yun eh. Ng intro Hindi ng... kasi, alam niyo kung bakit? Kaya ako tinanong si Len ngayon. Kasi, nung time na na-receive ko yung paper, dahil nauna sila yung graduate sa akin. Sa tingin ko yun din yung parang hallmark kung bakit kami magkaibigan at kung bakit yun yung title ng podcast na to. Kasi, yung philosophy is love of wisdom, di ba? So, Yeah. kay Lennon, ang understanding nila sa philosophy is not love of wisdom. It's the wisdom of love. Kaya nung binubuo tong podcast na to, ganun, mahilig kami sa ganun. Mahilig kaming Nung maglaro sa makita nyo sa... language. Kaya galit sa amin yung mga taga-UP. Kasi ang mga taga-UP, mga analytical tayo, ang tingin nila sa mga pinagsasabi namin, what the hell are you talking about? Kaya ito tamang usapang may tama. Yun kasi nga, yung thesis ni Lennon, love of wisdom, it's the wisdom of love. Diba? More than love of wisdom, it's the wisdom of... Ayun, ang galing. Ang lalim lang ng impact. Pero again, sa mga nasa analytical tradition, it's plain Hindi, mahilig talaga. Ewan ko, mahilig tayo dyan eh. I mean, nag-organize nga ako nun ng... Umattend ka ba nun? Sa seminary, yung Philocom namin na conference. Ang tinitle namin doon, Philo Day din yun eh. Ang tinitle namin doon na yan eh, bakit ba may bakit? Di ba? Oo. Naalala ko yan, Philocom. Search in yun eh. Tinapat sa search in ng mga gustong pumasok sa... Oo nga pala. And I was really proud din nung time na yun kasi we have invited yung mga tao na hindi lang sa philosophy big time ba na name like sa yun nga, Brother literature. Romy Abulad and Ka Abit Wibeo. Na-invite din namin for example si Eros Atalia. Eros Atalia. Kasi Philocom yun, so Philosophy and Communications Day. So si Eros Atalia, tapos sino yun sa namin invite? Medyo sikat din yan eh. Nakalimutan ko na. Hindi yun pari eh. Hindi si Tony Lavinia. Nakalimutan ko na, sorry po. Kuan. Ay, hindi pare. Pare Kasi yun. po si Tony Pernia eh. Hindi. Well, Ateneo. diba imagine niyo sobrang passionate namin lagpas 1 oras na naman kami. Diba? Dapat may part 2 nga to. Yung talagang kasi experiences Part lang 2 ito, naman isama yan. natin si Joyce. No? Sama natin si Joyce. Usapan natin Kaya natin yung bakit ba may bakit. Si John Ni-invite ko ngayon Paul, si John Paul. Sino pa? Mga kaklase natin. Sige, subukan mo din maghanap sa mga klase ko. Sige. Siguro before tayo pumasok sa suggestions, let's take this opportunity para parangalan yung mga pumanaw na at the same time, yung mga nabubuhay na haligi natin. Yan. And, I'll start kasi ako nag-initiate. Pero, Go. hindi ako naging estudyante ni Brother Romy Abulad, but I personally witnessed his kindness. When I was a postulant, sa Passionist postulant, before we enter our modular classes na hinohold sa Christ the King dyan sa Rodriguez, kapag hindi kami makapagmisa sa sarili namin, pag wala kami conventual mass, nagsisimba kami dun sa main church. And most of the time, Brother Romy was there until his untimely death I was still a postulant nung pumanaw si Brother Romy.
Tapos dahil nga kakakwento ni Lennon, sabi sa inyo, influential si Lennon sa Philo Journey. Nilapitan ko siya, sabi ko, kayo po ba si Brother Romy Abulad? Paano mo ako nakilala? Nakita ko po kayo sa Facebook, friend kayo ng friend ko. Oo, mind you, English to Tapos nagtatagalog ako. Oh, that's nice. Tapos talagang tuloy-tuloy siyang English. I just want to thank you kasi po, based sa kwento nung kaibigan ko, talagang you're really good. Tapos thank you for taking the time to entertain kasi narista ako, no? So alam ko, mga may edad, tas ganyan, tulad niya na medyo influential sa academe. I was only expecting the worst na soplado, tas baka pagsalita ka pa na hindi maganda. Pero Iba-iba grabe, si Brother Romy. napakabait. Gentle soul si Brother Romy. And siya lang yata yung SVD nagsusutana. May reputasyon sila. Anyway, hopefully may nagbago na iba. Isa sa mga idol naman ni Francis, Father Florentino Timbresa. Florentino ba? Florencio. Yeah, Florentino. Father Timbresa, Dionisio Miranda. No? Napagkwentuhan namin nila yun last week, si Father Nestor. Si Father Nestor nag-insist sa utak ko na sabi niya, kahit nung umpisal kasi magtatanong yun parang nakipagkwentuhan lang Tingin mo, sa lahat ng organizations, congregations, or whatsoever sa Pilipinas, sino ang pinakamatalino? You might tell me the Jesuits. Pero para kay Father Nestor, ang pinakamatalinong congregation sa buong simbahan are the SVDs. Sabi rin niya Special yan. shout out sa mga SVD. Pero yun? Views and opinions ni Father Nestor yan. And kami, dahil nagkaroon nga ako ng connection sa kanila, then I eventually got to know them better. Well, I can attest. Alam ko silang administrator ng USC Sila. University of San Carlos. San Carlos. And University of San Carlos is talagang top tier na rin. Sumasabay sa excellence sa ng publications USC. sila. Sa publication, sa mga top notchers. Yeah, that's true. And low-key lang sila. Hindi sila yung parang anti-calibre na binabrand na parang kino-commercial, pero pagdating sa utak, talagang they deliver. Anyway, yun. Sa mga, kasi parang in memoriam, no? Parang extension ng Undas. Of course, sa philosopher namin ni Lennon, si Emmanuel Levinas, no? Na naging epitome ng paano ba paano ba mabuhay na may pakikipagkapwa. Hanggang ngayon, minsan na-apply ko nun. Pag maalala ko lang. Pero, ayun, it helped me a lot. He helped me a lot. Especially nung na-assign na ako sa missions. May tendency kang isipin na you're better, kasi Manila boy ka, indigenous people sila, ganun ka. Then you will remember na you're supposed to serve genuinely, not because, hindi, I'm serving kasi magaling ako and sila hindi. Siyempre, magaling tao. And sa mga nabubuhay naman, so lahat ng professor ko sa Claret, syempre, hindi lang sa Philo. Pero kay Father Gwen Parde, who opened my world. Tapos, Philo. Ayoko talaga na analytical. Bagsak ako sa Philosophy of Science. 2.25 ako dyan I love phenomenology. Yan. Phenomenology. Philosophy of Religion, si Kenneth Masong. Dr. Kenneth Masong. Pero pare yun. Sino pa ba? Wala pa na kami ganong professor sa Philo. Meron kami professor na Kastila. Yung professor ko ng medieval Philo. Grabe. Talagang Kastilang dako. Butik na yan. Talaga scholastic talaga yung approach. Para kami matanda na. Matanda na talaga. Tapos, scholastic. Sayang din ninyo tuloy nakilala sila unang-uno. Mag-questionis disputatam kami dun sa medieval.
Medieval. Kaya ano talaga siya, scholastic yung approach. Father Jose Maria Marquez, CMF. Practical sila naalala ko. Ayun, ikaw nun. Yan nagbanggit ka na rin naman siguro ano ko rin yung mga kasi ano 'to, mga tagapagmana tayo ng mga ng isang tradition, 'di ba? Mga tradition ng mga professors natin. Siguro yung mga talagang nagmarka sa akin sa philosophy, yung mga naging professors ko, and I can consider na mentors, professors na hindi formal kasi hindi naman ako nag-enroll sa klase nila. Siyempre una higit sa lahat, yung talagang nag-introduce sa akin sa love of wisdom is si Kaabe Tuibeo. Alam yan lang mga kaklase ko, mga nakasama ko sa PUP na talagang even siya hindi naman nagsasabi, you do not necessarily have to agree with me. Ang gusto ko lang mag-isip kayo. So, successful siya doon at least para sa akin. Kasi talaga natuto ako mag-isip. Si Kaabe, and sa seminary na I think si Sir Ben Atim na talagang para sa akin he reformed philosophy doon sa seminary. Kasi dati parang ano lang yun accessory lang yun yung philosophy degree doon. Kasi nga mas nakapokus sa communications. Pero nung dumating si Sir Ben, parang talagang in-introduce niya sa amin na, teka, nag-exist pala itong mga itong existentialism, itong phenomenology, itong mga philosophers na to. Hindi lang pala natatapos ang lahat kay Kant. Kasi medyo may ganong tendency dati sa seminary. Kant o Marx nagtatapos ang lahat. Then, yun nga, may advisor si Dr. Diovino Maria Garcia. And syempre si Brother Romy Abulad talagang. And yun, sabi mo nga, isa rin sa mga, I think, memories ko kay Doc Romy is that he is very kind and he is very accommodating. Yeah. We met, last time kami nag-meet sa LST, sa Loyola School of Theology. So, before akong pumunta dito kasi by that time, wala pang idea na ipapatapon ako dito. So, nag-a-apply pa ako nun sa Pilipinas sa mga schools of theology. Nag-meet kami doon and ilang taon na yung lumipas noon pero naalala niya ako kasi binati ko siya. Hey, brother, do you remember me? Ganyan. Yeah. Hindi niya natanda yung pangalan ko pero tanda niya ako. So, we have met several times sa grad school sa UST. Tapos kwento ko sa kanya na kasi tanggap na ako nun sa LST. Mag-aaral po ako dito. Sabi, very good. We can meet each other na regularly na kasi nagtuturo ako dito ng philosophy para dun sa mga kulang ng units. So, we can meet here and if you want, we can go grab a coffee sometime. Ganyan. So, okay po. Last time namin yung magkita. So, si Brother Romy and then, in a way, si Father Roger Burgrave nung nag-attend niya siya sa conference. Tapos, there was a time na nagkakausap pa kami sa email. Hindi ko alam kung musta na siya ngayon kasi last time namin nagkausap sa kanya na medyo hindi maganda yung kanyang health. So, hindi siya nakapag para mag-edit sana ng isang article na sinusulat ko. And ikaw rin, Sel, in a way, kahit nasabi mo na ako yung nag-introduce sa'yo sa philo, yung ating mga usapan na ganito, it's very enriching to me. In fact, I consider you and sino pa, si Prof. Joyce. Kaya mga usapan namin na especially nung dito siya, bisita siya, si Prof. nabuhayan Joyce. talaga yung aking philosophical side. Yes. And yung mga kaklase rin namin iba, like si John Paul. Si John Paul. Yung mga kaklase namin na talagang professional philosophers in a way kasi nasa academe sila. So, I consider them then, especially kapag nag-uusap-usap tayo, pag nag-uusap-usap kami na professors ko, I learn from them and it really picks my philosophical antenna na shit. Teka, so ang dami ko nung pinagsasabi, yun na yung mga mga pagpapasalamat at mga acknowledgement. I think it merits this topic another episode. Pag-usapan talaga natin bakit ba may bakit, di ba? Yan, gandang title. Dahil na halos mag 1 hour and 30 minutes na halos tayo ngayon. So, we'll forgo with the suggestions for that matter.
May part 2 naman tayo. Allow me to thank everyone. Ewan ko ba, lagi na napupunta sa default na naging informal yung aking approaches kahit anong pambubugoy na ginagawa ko. Pero thank you kasi especially if you're still here finishing this episode consciously. But if not, thank you for Okay lang din kung unconscious, the baka tulog na kayo. listens. Thank you. We appreciate it so much na at least dito magkakasama tayo. Siguro ang isang maaari lang namin maiwan sa inyo ay philosophy is a wonderful thing even what you're doing right now with your current job, with your current status. Lahat yan may filosofiya. May ano yan, may filosofiya yan. Kumbaga, you should not look at philosophy the way it is being portrayed na kami yung may hawak ng knowledge or ng wisdom ng Sa hindi. Ivory Tower. Actually kami nasa pinakababa na naghahanap ng wisdom mula sa inyong lahat. And if we can only treat other people like that too, where we understand, we stand under people, di ba? Hindi tayo ma-intimidate sa kahit anong titles ba yan, o pinag-aralan ba yan. And yun. Expect for part 2 of this and hopefully, kung nakikinig na yung mga imbitahan namin, alam nyo na. Alam nyo na. Expect a message this coming days. So, di baling mag-gain ng dunong kesa magmarunong ng walang dunong. Kaya yun lang iwan ko munang quote sa inyo. At ako si Russell. Ako naman po si Lennon. At syempre, magbabalik ang inyong tamang usapan. Usapang may tama. Yun. Bye-bye.